Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang biyaya at kapayapaan po mula sa ating Amang Diyos at mula sa ating Panginoong Kristo ang sumating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating mensahe para sa umagang ito. Medyo mahirap gawin, no? Pero utos na dapat nating gawin. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Hindi ba ibig sabihin nung kaaway? Kinahon muna natin yung meaning dito sa diksyonaryo. Ayon sa diksyonaryo, ang kaaway ay taong may galit o puot sa isang tao o naghahangad na makasakit o makapinsala. Sa ating buhay, ang kaaway ay maaaring taong nanakit sa ating damdamin, nanira ng ating pangalan, umapi, nanloko, o nagtaksil, o kahit kapamilya na patuloy tayong sinasaktan. So yung kinuha natin sa dictionary na meaning nung kaaway. Ang tanong nga lang, paano natin silang iibigin? No? Isang mahirap na, kung ating titingnan, mahirap gawin sa isang taong nandun pa rin sa mga gawa ng laman, mga kaisipan ng laman. Mahirap mang gawin, pero dapat gawin sapagkat utos ng Panginoon. Ito ay hindi, kaya hindi yung utos na manalangin, sumamba, ang siyang mahirap gawin no? Madaling gawin yun Ito ang mahirap gawin, yung ibigin mo ang iyong kaaway. Madaling magmahal ng nagmamahal sa iyo. Madaling gumawa ng mabuti nang gumagawa ng mabuti sa iyo. Ngunit yung utos ng Panginoon, higit pa ron, ang ibigin ang kaaway. Sa natural na damdamin ng tao, normal na gumanti. Magkimkim ng galit, umiwas sa taong nanakit sa atin, ngunit yung katuruan ng ating Panginoong Kristo, taliwas doon sa likas na ugali ng tao. Ang pag-ibig ay sa kaaway ay hindi gawa ng laman, kundi yun ay bunga ng Espiritu. Sapagkat yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Diba? So, tingnan natin, paano natin itong gagawin? Pakinggan muna natin sabi ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 5:43-44, narinig ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Diba? So, tulad nung kanina sa Bible study, talagang nagkaroon ng amendments, Dati talagang yung pagpatay, physical talaga, pag may pinatay ka, nagkakasala ka talaga. Pero ngayon, mapuot ka lang sa kapatid mo, sa tao, kakasala ka na. Nangalunya ka, magkakasala ka. Ngayon, tumingin ka lang na may masamang paghahangad, nagkakasala ka na ng panghangalunya. So, itong utos na ito, hindi ito isang suggestion o options, kundi utos ng Panginoon. Sapagkat anong klaseng pag-ibig ang iiral dito? Pagka inibig mo ang iyong kaaway, anong uri ng pag-ibig ang iiral dito? Ayun, yung unconditional love. Kasama na dyan ang obedience, ang pagsunod. So, sapagkat pagka mismo yung kaaway mo, inibig mo, talagang walang pinipili, yung talaga yung pag-ibig Kasi sumusunod ka doon sa utos ng Diyos. So, unconditional love, yung pagmamahal na hindi nakabase sa kondisyon, o may kapalit. Hindi mo minamahal ang tao dahil sa kanyang kagalingan, katangian, o pagkakatulad sa iyo, kundi ito'y isang utos ng ating Panginoong Kristo na pagmamahal. Ipakita ang kabutihan sa lahat kahit
talagang kumisam, talagang maiisip natin, mahirap gawin pero dapat gawin sapagkat siyang utos. Ipinakita rin ng ating Panginoong Kristo ang kanyang unconditional love sa atin. Diba? Siya ang unang nagbigay nagpakita ng unconditional love Yung mag-ama, yung amang Diyos at ang Panginoong Kristo. Binigay ng kanyang ama yung kanyang anak, isinugod dito sa lupa, at ang anak hindi tumanggi, isinakripisyo yung kanyang sarili para sa kasalanan ng sanlibutan. So, nandun yung unconditional love na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag umibig ka ng unconditional love sa Diyos, natural na lumalabas doon yung holy obedience, yung pagsunod sa Diyos, sa salita ng Diyos. Ang holy obedience ay pinag-isa ng pag-ibig. Hindi ka sumusunod dahil pinipilit ka, kundi dahil mahal mo ang Diyos, dahil ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan, marapat nating ibigin ang ating mga kaaway. Hindi mo inibig o hindi sinabi ng Panginoon na kung kaya ninyo o kung gusto ninyo, kundi talagang utos na ibigin ninyo wika ang inyong kaaway. Yung pag-ibig sa kaaway, yun lang hindi ka gumanti ng masama Pag-ibig na sa kaaway yun, di ba? Ginawa ka ng masama pero hindi mo ginantihan ng masama. Pag-ibig na yun sa iyong kaaway. Yung hindi mo pagganti. At kung bakit dapat nating ibigin ang ating kaaway, una, ito yung patunay na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Ang sabi, Mateo 5:45 hanggang 48, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisi-ibig lamang sa inyo, ano ang ganti sa inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan na inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya yung pagiging anak ng Diyos ay hindi nasusukat doon sa mga relihiyosong gawain, kundi sa uri ng pag-ibig na isinasabuhay sa pag-ibig na handang umunawa, magpatawad at gumawa ng mabuti kahit ito'y walang kapalit. Gaya ng sabi na ating Panginoong Kristo, no? Iibig ka lamang ba doon sa alam mong meron kang makukuhang kapalit? Tutulong ka lang ba dahil alam mong makakabayad ang iyong kapwa? Di ba? Hindi So, nandoon yung talagang tunay na pag-ibig at maging sa kaaway. Tumutulong kapag yung tayo umiibig sa hindi nagmamahal sa atin, tumutulong kahit sa kaaway at gumagawa ng kabutihan, kahit walang nakakakita, doon nating ipinapakita na tayo'y tunay na mga anak ng Diyos sa langit. Na ang pag-ibig ay walang pinipili at walang hanggan. Kung tayo ay anak ng Diyos, inaasahang makikita sa atin ang kanyang katangian, lalo na ang walang pinipiling pag-ibig. Di ba? Bigay din kanina ang halimbawa, yung mabuting Samaritano, di ba? Umingi ba ng kapalit yun? Hindi No? Kahit kaaway niya yon, sapagkat nung panahon noon, hindi nagbabatian yan, Samaritano, sa kayong mga Israelita, sa bayan na yon. Meron silang mga hidwaan. Pero kahit na nandoon yung pagiging magkaaway, hindi nagbabatian, gumawa pa rin ng mabuti itong Samaritano. No? Kinukup niya, una pinagaling, first aid, nakita niyang bugbog sarado, kumbaga sa panahon natin, binigyan niya ng first aid. Pagkatapos, kinuha niya, dinila sa isang paupahang bahay, ginamot ulit doon, no? At doon sa yung bantay doon, nag-iwan pa siya ng pera para maibigay doon sa taong binugbog na yon. Lahat ng pangangailan ibinigay. Nangako pa siya, babalik siya kung kulang pa, magbibigay pa siya para tulungan
yung taong binugbog na yon. So doon ipinakikita yung pag-ibig sa kaaway. Ngayon, ano pa yung sinasabi doon kung bakit dapat nating ibigin ang ating mga kaaway? Tayo mismo ay pinatawad ng Diyos kahit makasalanan tayo. Roma 5:8. Datapwat pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Roma 5:8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So tayo mismo pinatawad tapos ikaw hindi ka magpapatawad. Di ba? So nandoon talaga yung pag-ibig na walang pinipili, unconditional love maging sa ating kaaway. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil mabuti tayo, minahal tayo ng Diyos kahit tayo ay makasalanan pa. Minahal tayo ng Diyos para maalis sa pagkakasala na ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Kaya paano tayong tatanggi na magpatawad kung tayo mismo ay pinatawad ng Diyos? Ang batayan ng ating pagpapatawad sa iba ay hindi yung pagiging karapat-dapat nila, kundi ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Hindi tayo pinatawad ng Diyos matapos tayong magbago, kundi pinatawad tayo habang tayo'y makasalanan pa. Kung gayon, ang pagpapatawad na hinihingi ng Diyos sa atin ay hindi nakabase dun sa ginawa ng iba, kundi hindi nakabase sa damdamin, kundi nakabase sa ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa krus. Tinanggap at pinatawad ng Ama, no? Tayong lahat sa ating mga kasalanan. At kung ano pa ang dahilan kung bakit dapat nating ibigin ang ating mga kaaway, sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Yan. So, masayang puso, mabuting kagamutan. Kung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, no? Doon sa nakagawa sa iyo ng hindi maganda, hindi ka marunong magpatawad, lalong masakit dalhin sa damdamin. Nandun yung galit, yung sama ng loob, kapaitan na unti-unting sumisira sa kalooban at kapayapaan ng tao. Mawawala ng kapayapaan kapag ka mayroong kinikimkim na galit ang isang tao. Kaya, yung pagpapatawad at pag-ibig kahit sa kaaway, alin ang pinalaya sa atin? Nagpapalaya sa ating puso, sa ating damdamin, nag-aalis ng bigat at sama ng loob, di ba? Ng galit, nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng paghihiganti. Kasi kung mayroong kaaway, pinaghigantihan mo, lalo pang nadagdagan ang iyong problema. Lalong bibigat ang iyong damdamin. Pero kung nandoon, marunong ka magpalaya, marunong ka magpatawad, yung nagkaroon ka ng kalayaan sa puso mo, hindi mabigat ang iyong kalooban. No? Payapa ka doon sa iyong kalooban. Kaya, kung halimbawa nga sa panahon natin, sa kasalukuyang panahon, may galit ka, halimbawa sa iyong kaibigan, kapatid, sa iyong kapamilya, ngunit nung siya'y magpatawad, gumaan yung kanyang pakiramdam. Diba? Gagaan ang iyong damdamin. Lalo na kung nagkausap kayo, nagkapatawaran, nandoon, mawawala yung bigat na iyong dinadala sa iyong puso. Gaya ng sabi ng ating Panginoon Kristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Diba? Ipanalangin pa. Ipanalangin na hindi para may mangyaring masama doon sa iyong kaaway. Ipanalangin para kung siya man ang siyang may kasalanan, kung bakit kayo
nagkahiwalay, no? Naging magkaaway, papagbaguhin ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Di ba? Papagbaguhin ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya yung pagpapatawad ay hindi nagpapalaya sa kaaway, ito'y, sino ang pinalaya? Tayo mismo. Tayo mismo ang pinalaya. Yung ating bigat na dinaramdam o dinadala, yung galit, mawawala. Kaya, yun ang magiging kabutihan sa bawat isa sa atin. At kung paano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating mga kaaway. Paano nga ba natin maipapakita yung ating pagmamahal sa ating mga kaaway? Huwag tayong magalak sa kanilang kapahamakan. Sa Kawikaan 24:17-18, huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. At huwag kang matuwa ang iyong puso pagka siya ay nabubuwal. Baka makita ng Panginoon at ipagdamdam ng loob siya at kanyang ihiwalay ang puot niya sa kaniya. No? Meron gano'n, di ba? Pagdarasal mo nga eh. So, maaring nagagawa natin yun. Na halos talagang sumpain mo yung kaaway, ipanalangin mo, may mangyaring masama sa'yo. Pero hindi pala dapat gawin. No? Gaya ng sabi, huwag kang magalak pagka iyong kaaway nabubuwal. Matutuwa ka pa, ay buti nga sa'yo. Di ba? Parang mamuyan eh. Di ba? Ang sabi, huwag ka daw magalak. Huwag matuwa yung iyong puso. Kasi, baka makita ro ng Panginoon at ipagdamdam ng loob siya. Imbis na ang Diyos ang gaganti, baka dahil ipinapanalangin mo, kinatuwa mo pa yung masamang bagay na nangyari sa Kanya, magbago ng pa siya ang Panginoon doon sa iyong kaaway. Di ba? Saka, ang likas sa tao, yung matuwa kapag ang kaaway ay napapahamak. Lalo na kung tayo nasaktan o inapi. Ngunit malinaw ang paalala ng Diyos, hindi Kristiyano ang magsaya sa pagbagsak ng kaaway. Ang ganitong kagalakan ay nagmumula sa paghihiganti, nagpapakita ng kapaitan sa puso, hindi sumasalamin sa likas ng Diyos na mahabagin. Kaya kapag tayo nagalak sa kapahamakan ng iba, ipinapakita nating pareho tayong pinaghaharian ng kasalanan. Diba? Ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa Ezekiel, hindi ako nalulugod sa kamatayan ng masama. Di ba? Tulad halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Si David at si Saul. Di ba? Si Saul, kung tutusin natin, talagang naging mahigpit niyang kaaway itong si David sapagkat umiral sa kanya yung selos sapagkat alam niyang talaga ang hahalili sa kanya si David eh. Siya ang hari pero meron ng David na nakikita niyang hahalili sa kanya dahil nagkasala sa Diyos eh. No? Natuwa ba si David nung mamatay si Saul? Nung patayin si Saul? Hindi. Hindi ba si Saul ilang beses na pinagtaangkan ng buhay ni David? Pero harap-harapan natutulog si Saul. May pagkakataon si David, hindi niya pinatay si Saul sapagkat alam niyang si Saul ay pinahiran ng Diyos. Inilagay na unang hari ng Israel. Hindi niya pinatay kaya meron siya pagkakataon. Pero siya pinagtatangkaan ng kanyang buhay. Gusto siyang patayin ni Saul. Pero nung patayin si Saul ng ibang tao na balitaan ni David, natuwa ba siya? Hindi. Nalungkot siya. Nalungkot si David kahit na kaaway niya yung si Haring Saul, hindi siya natuwa sa kamatayan ni Saul. Hindi niya kailanman ipinanalangin sa Diyos na ipaghiganti siya ng Diyos laban kay Saul sapagkat siya'y pinagbabantaan ang kanyang buhay. Di ba? So yun doon natin pinakikita yung wag matuwa ang iyong puso pagkat siya ay nabubuwal, yung iyong kaaway. So hindi natuwa si David doon sa nangyari kay Saul, kundi
talagang nagluksa siya, no? Nagbigay galang sa pagkamatay ni Haring Saul. Ano pa? Paano pa natin may pakikita yung pagmamahal sa ating kaaway? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Roma 12:20 hanggang 21. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painimin mo. Sapagkat ang paggawa ng mga gayon ay mga baga ng apoy ang iyong ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. So, yan ano? So, talagang gagawan mo pa ng mabuti. Mahirap gawin, pero yun ang turo eh. Yun ang utos eh. Diba? Na dapat nating gawin. Nagutom siya, kahit kaaway mo, pakainin mo. Kung nakailan ng tulong mo, huwag mo iurong ang iyong kamay para siya tulungan. No? Hindi yung susumbatan mo pa. No? So itinuturo ng salita ng Diyos na yung kabutihan ang sandatang hindi kayang talunin ng kasamaan. Sa halip na gumanti, tumugon tayo ng kabutihan laban doon sa kasamaan. Ipahayag yung paggawa ng mabuti, yung pag-ibig, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kaya ang sabi nga, mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa Kanya. Ano yung sinisimbolo nun? Sumisimbolo yun dun sa paggising ng budhi o pagsisisi ng puso ng kaaway. No? Pagka sinasabing baga ng apoy ang ibubuntun mo, makokonsensya yun. Bakit? May kaaway ko eh. Tinulungan pa ako, gindiwan pa ako ng mabuti. Makokonsensya yun. Diba? Yun yung pagbubuntun ng baga ng apoy sa kanyang ulo. Tulad halimbawa, kilala si Propeta Eliseo, no? Nakubkub nila, nabihag nila yung Syria, no? Pero hindi niya ginawan ng masama. Sinalakay yung Israel na mga taga-Syria. Pero nanalangin si Eliseo. Anong ginawa niya? Panalangin niya para sila'y manalo. Bulagin yung mga kaaway. Yung mga taga-Syria, sapagkat walang laban sila Eliseo sa mga Syrian lumaban. Kaya sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng panalangin ni Eliseo, ang hiling niya sa Panginoon, bulagin yung mga Syrian na lumusob sa kanila. Ginawa ng Diyos, binulag. Kaya, imbis na sila ang makubkob, sila ang mahuli, hindi. Sila ang humuli doon sa mga pumasok sa kanila, mga kaaway. Sila ang bumihag sa kanila. Pero, hindi rin ginawan ng masama ni Eliseo yung mga Syrian. Kundi, bagkos, pinakain niya. Di ba yung mga kaaway na nilusob ang Israel? Ano ang layunin ng paglusob sa Israel? Para sila ay sakupin, para sila ay patayin. Pero nung gumawa ng mahimalang ang Diyos, binulag yung mga lumusob na yon. Imbis na patayin ni Eliseo, ang ginawa niya, pinakain, pinainom. Yung mga nabihag na yon. At hiniling niya sa Panginoon, isauli, ibalik ang paningin ng mga Syrian na yon na binulag ng Diyos. Bumalik ang paningin, pinakain ni Eliseo, pinainom ni Eliseo, yung mga bihag na yon. Pagkatapos, pinaalis na niya, pinalaya na, at hindi na sila nilusob pa ulit. Hindi na sila sinaktan pa ulit. So doon pinakikita yung pag-ibig doon sa kaaway. Diba? Pinakita ni Eliseo na sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa iyong kaaway, tulad nung sabi, baga ng apoy ang ipuputong mo sa kanya, baga ng apoy ang ipinutong ni Eliseo sa mga kaaway na lumusob sa kanila sapagkat sila'y pinakain, pinainom, ginawa ng mabuti, umalis sila ng payapa at hindi na sila nilusob o kinubkob pa ng kanilang mga kaaway. Paano pa natin may pakikita yung pagmamahal sa ating mga kaaway? Sa pamamagitan ng
pagpapatawad. Anong sabi? Sa Efeso 4:31-32, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala at magandang loob, kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan, sa Efeso 4:31-32. Kaya, yung makita natin, yung hindi pagpapatawad, nag-uugat ng kapaitan, ng galit. Nagpapatuloy lang ang galit pagka hindi nagpapatawad. Sumisira ng relasyon at kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nangyari, kundi pagpapalaya ng puso mula sa galit. Pinapatawad natin ng iba dahil pinatawad na tayo ng Diyos kay Kristo. Kaya nung nakaraang linggo yata yun, paksa, nandun din yung talata na yon na ilang beses mo ba patatawarin ang aking kaaway? Makapito ba? Hindi, makapitumpung-pito. So, ibig lang sabihin, patuloy kaya mong magpatawad ka. Di ba? So, pero, gaya ng sabi natin, lagi naman natin tinuturo, pero pagka naman, meron namang batas. Kung talagang mabigat ang kasalanan, kailangang ihabla mo. Yun ang batas eh. Pero yung galit sa puso mo, ialis mo na, pinatawad na kita. Kung pinatawad ka na, pero hindi naman ibig sabihin, ligtas ka na kung mayroong batas na iyong napagkasalahan. Batas ang uusig doon sa iyong kaaway, ang mahalaga, hindi ka gumanti ng masama sa kanya o sinaktan ang iyong kaaway. Ilagay mo sa batas ng tao. Di ba? Yun ang kailangan naman. Para ding nabigay din naman natin dito mga halimbawa, ilan lang, ayon. Si David, nabigay na natin yan. Si Joseph, pinatawad yung kanyang mga kapatid, di ba? Si Esteban, nung siya'y pagbabatuhin, anong sabi niya? Then Stephen knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. No? Tinalangin pa niya yung mga bumato sa kanya. Hindi niya sinabing, Panginoon, ipaghiganti niyo ako rito sa mga nambato sa akin. Hindi eh. Huwag mong iparatang sa kanila yung kasalanan na yan. Andun yung pagpapatawad sa kanyang puso. Di ba? So, yun ang kahalagahan nung pagpapatawad. At maging sa panahon natin, kung ating i-relate sa panahon natin. Halimbawa, magkaklase sa school na magkaaway, tayong mga estudyante, natural yan, kumisam, kahit magkaibigan, nagkakahiwalay, nagkakaroon ng mga tampuhan, nagkakaroon ng mga pag-aaway, no? Lagi nating isipin yung biblical reasons, biblical principle na ibigin mo ang iyong kaaway. Kung ginawa ka ng masama, hindi naman malala, hindi naman grabe, patawarin mo. Patuloy na nagawan mo siya ng mabuti. Di ba? Ang sabi nga, sa banal na kasulatan, 12:17 hanggang 18 ng Roma, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama, isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Diba? Kasi yung pagpapalaya sa pagpapatawad, yun ang magbibigay ng kapayapaan sa atin eh, no? So yun ang utos sa atin. Kaya kahit na may mga taong masama sa iyo, kung ikaw ay estudyante, huwag mo namang suklian ng masama yung ginawa sa iyo. Meron namang teacher diyan, pwede mo pagsumbungan mahalaga, huwag kang gumanti na masama. Subukan maging mabuting halimbawa, maging magalang at kung maaari, tulungan siya doon sa mga maliliit na bagay. Huwag mo rin pilitin na maging malapit kung hindi ka pa handa. Kundi, huwag mo rin namang pagchichismis pa. Kasi kung ginawa ka ng masama, tapos chichismis mo doon sa iyong mga
mga iba pang kaibigan, kayo na, magkakahiwa-hiwalay na. No? Ganun ang mangyayari. Kaya yung pag-ibig sa kaaway ay nagpapakita lang ng maturity, no? At tunay na lakas ng loob. At maging kung i-relate natin sa panahon din natin ngayon, kung minsan sa pamilya, ganon, nagkakaroon din, hindi maiwasan. No? Sa pamilya, magkakapatid, kapamilya, nagkakaroon din ng mga alitan, ng mga hindi pagkakaunawaan. So, lagi nating isipin yung biblical principle na yon na patawarin, panatilihin, yung kapayapaan sa pamilya. Ang sabi nga doon sa Colosas 3:13, magtiisang kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung kayo'y may reklamo laban sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang gawin ninyo. So talagang laging nandun yung pagpapatawad. Kung minsan, kung sa isang pamilya, kung sino yung talagang mayroong mas malawak, mas malaking pinagkukunan, siya nang umunawa. Di ba? Sa pamilya, ganun dapat. Kung sino yung mas malaki ang pag-unawa, pagbigyan na lang niya. No? Pero kung talagang, bagay, sabi nga sa banal na kasulatan padaya kayo. Padaya na kayo. Kung isang maliit na bagay lang. No? Pero kung dapat talagang pag-usapan, talagang kailangan pag-usapan dun sa pamilya. So sa pamilya, mahirap yung alitan. Dahil kadalasan, talagang, kaya nga pamilya sinabi, talagang magkakalapit yan, isang laman. No? Ang pagmamahal ay hindi lamang damdamin, kundi aksyon, pagpapatawad, at pagkakaroon ng bukas na komunikasyon. So ang kailangan lang naman, gaya ng biblical na sabi sa banal na kasulatan, kung iyong kapatid nagkasala, puntahan mo, panawa mo sa kanya, nagkasala ka sa akin, kung tanggapin niya, di kayo na nagkasundo na, nanaig ka, nanalo ka. Pero kung di ka pakinggan, magsama ka ng 2 o 3 na saksi, paliwanag mo ulit sa kanya. Kung hindi pa rin tanggapin, bigay mo ka sa iglesia. So iglesia na ang siyang gagawa ng solusyon o pag-aharapin kayo para papagkasunduin. Kaya yung pagmamahal ng pamilya, sa pamilya kahit may alitan, ay nagpapatibay ng tahanan at nagdadala ng pagpapala mula sa Diyos. Maging sa loob ng iglesia. May alitan, nagiging kuminsan epekto. Nagkaroon ng tampuhan ng magkapatid sa iglesia, hindi sasamba. Makikita ko kasi ganun Hindi na sasamba. Ano naapektuhan? Yung iyong pagsamba. Naapektuhan ang iyong pananampalataya. Pero anong sabi sa banal na kasulatan? Mateo 18:15. At kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid mo, pumaroong ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ipakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. So yun pala yung ibinigay nating halimbawa rin kanina. No? Kaya kung inibig mo ang Diyos, andun yung pagpapatawad sa Diyos. Kung sinasabi ninyo, ang sabi nga sa sulat ni Juan, sa unang Juan 4:20-21, kung sinasabi ninyo na umiibig kayo sa Diyos, ngunit kinamumuhan ninyo ang inyong kapatid, kayo ay nagsisinungaling. Hindi maaring mahalin ang Diyos na hindi nakikita at kamuhian ang kapatid na nakikita. Diba? So, talagang kinakailangan yung pagpapatawad. Doon lang naman yung punto ng ating paksa na pagpapatawad, pagmamahal, ang conditional love. Dahil pati iyong kaaway ay dapat mong ibigin. Kaya mahalaga sa iglesia, yung pagkakaisa, sapagkat alam natin yung alitan, nakasisira ng samahan o ng fellowship sa loob ng iglesia. Ang unang hakbang, i-approach ang iyong kapatid na magkaayos kayo, magpatawaran para pareho kayong payapa, no? Maging mahinahon din naman sa isa't isa. Kaya yung pagpapatawad at pagmamahal
sa kaiglesia ay nagpapatatag ng iglesia. Sapagkat ang iglesia ay katawan ni Kristo, kaya mahalaga yung pagkakaisa. At kung ano pa ang dapat nating gawin sa mga nag-uusig sa atin o sa ating kaaway, ipanalangin at pagpalain sila. Di ba? Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipalalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. So, yun talagang dapat nating gawin. No? Ano pa? Pagtiisan ang mga pasakit. Sapagkat ito'y kalugod-lugod kung dahil sa buding ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo nang nagkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa inyo. Baka ikaw pala dahilan. Bakit kayo naging na magkaaway? Ikaw pala nagpagkakasala. Hindi dapat yung ganon. No? Huwag tayo maging dahilan. Tayo unang maging dahilan kung bakit magkakalayo. So dapat talaga yung kapakumbabaan. Iiral na do yung kapakumbabaan. Kaya itinuturo yung dalawang uri ng pagdurusa. Pagdurusang bunga ng sariling kasalanan. Walang kapurihan doon. No? Ikaw ang nagkasali. Walang kapurihan doon. Ikaw pala yung gumawa ng masama sa kapwa mo eh. Walang kapurihan doon. So isa pang sinasabi, dalawang uri ng pagdurusa, pagdurusang bunga ng paggawa ng mabuti. Yun yung kalugod-lugod sa Diyos. Sabi, ginawa ng mabubuti, ikaw pa masama. Hindi, siya na nagdadala nun. No? Kaya kinakailangan yung pagtitiis at patuloy na pagpapatawad. Yan. Gaya rin naman ang sabi sa Genesis, no? Bagamat siya pinarusahan ng hindi makatarungan, nagtiis siya ng tapat at nanatiling matuwid at itinaguyod siya ng Diyos sa tamang panahon. Ito si Jose. Di ba? Naparatangan si Jose na ng rape. Pero hindi siya gumanti ng masama. Tinanggap niya, nagdusahan niya doon kahit hindi niya kasalanan, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para siya ay makalaya at maging second pa ni Faraon. So nandun yung pagpapala ng Panginoon. Ano pa? Tularan si Kristo. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain na hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Diba? Para siya tupang inalagay doon sa patayan pero hindi umimik. Yun ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya gumanti. Hindi siya nagbala. Hindi siya talagang gumawa ng masama laban doon sa mga umalipusta sa Kanya. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo yung pinaka mataas na may bibigay nating halimbawa na dapat nating tularan. Yun naman ang sabi ni Apostol Pablo, di ba? Mangagkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo naman. Na kay Kristo din naman. Di ba nung siya ay ipako sa krus, ano ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo? Ama, patawarin mo sila. Di ba? Hindi niya sinabing, Ama, parusahan mo sila. Hindi patawarin mo sila. So kaya talaga, yun yung pagpapatawad. Kaya mga kapatid, walang baga sa ating paksa ngayon, walang bilang tayo namumuhay dito sa libutan, walang perpektong relasyon sa pamilya, sa kaibigan, at kahit sa loob ng iglesia. Ngunit yung isang tunay na anak ng Diyos ay kilala sa pag-ibig at pagpapatawad. Ang pag-ibig sa kaaway ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tunay na lakas, spiritual. Ito ay ebidensya ng pusong
binago ng Diyos. Walang perpektong relasyon sa lupang ito, ngunit may perpektong pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kapag pinili nating magmahal at magpatawad, pinalalaya natin hindi lamang ang ating kaaway, kundi pati ang ating sarili. Nagkakaroon tayo ng inner peace o kapayapaan sa puso kung nasa atin din yung unconditional love na may kasamang holy obedience sapagkat ito ang utos ng Panginoong Kristo. Magkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa kapwa at ang kapalit, pagpapala at gabay mula sa ating Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Naway patuloy na manig ito, sundin natin ang utos ng ating Panginoong Kristo, ibigin natin ang ating kaaway upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Isang magandang umaga po sa ating lahat.